Okay, sige. Pauwi na ako. Just wait for me there, okay? Malalagot ka sa akin kapag umuwi ka nang hindi pa ako dumarating. Chuckled. At ano silbi ng paghihintay ko kung aalis ako nang wala ka pa? Ikaw talaga? Kakagigil ka, baby. You're too cute. Just drive safely, okay? Mwah. Napangiti na lang ako at binaba na ang phone. Mabilis ko na inayos ang mga papeles sa ibabaw ng table. At nang maayos na, ay saka ko dinampot ang handbag ko para lumabas na ng opisina. Pero hindi ko pa nahawakan ng doorknob nang bumukas na ang pinto at pumasok si Sandro. Pero agad itong napahinto nang makita ko na akman lalabas pero naunahan niya lang sa pagpasok. Uuwi ka na? He asked. Bahagya pang kumunot ang noo sa akin. Yes, it's time to go home. Hapon na eh. Kunwari tumingin pa ako sa pambisig kong relo pero ang totoo ay napasimangot ako. Nawala bigla excitement ko. Napaka-wrong timing talaga ng isang ito. Okay, mauna ka nang umuwi. Malilate ako ng konti. Kailangan ko mag-overtime muna ngayon sa trabaho dahil pinauwi ko na ang lolo mo ng maaga para makapagpahinga na siya. My face suddenly lit up. Yes, sure. Just take your time. Don't worry. Hindi ako aalis sa bahay. Dapat lang. Dahil malalaman ko rin naman oras na umalis ka. At nasisiguro ko masusundan pa rin kita kahit saan ka pa magpunta. Kaya wag mo nang tangkain pang layasan ako. May asawa ka na kaya magpakatino ka naman. Hindi ko mapigilan ang mapairap sa narinig. Tom, magpakatino ha? Just wow. Nagsalita ang matino. Sarap patulan kung hindi lang ako nagmamadali. Yeah, sure. Matino naman talaga ako. Ginago mo lang. Sige na. Hihintayin na lang kita sa bahay. Nagmamadali na ako lumabas ng opisina. Ay, buti naman at nasipan niya mag-overtime. Ang sipag lang sa trabaho ng babaero. Napangiti na lang ako sa excitement at mabilis na tumipas sa phone ko. I'm on my way, baby. Surprise me with a passionate kiss later. Agad naman itong nakareply. No problem, baby. Asahan mong hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. With wink, emoji. Napabungis-gis lang ako at nagmamadali na lumabas ng building. Pagdating ko sa parking lot ay agad ako sumakay sa kotse ko. Pero siya naman pagkatok sa bintana ng sakyan na ikinabaling ng tingin ko rito. Nang makita yung babaeng empleyado kanina ang kumatok ay agad ko ibinaba ng kalahati ang bintana ng kotse. Yes? Kasi po ma'am, may nagpapabigay nito sa inyo. Inabot dito sa akin ang isang brown envelope katulad ng natanggap ko kanina. Kumunot naman ang noo ko. Kanino galing? Yung delivery po kanina. Pinapirmahan na lang sa akin. Basta raw po ibigay ko sa inyo. Okay, thanks. Sige po ma'am. Pagkaalis ng empleyado ay agad na kumunot ang noo ko at may pagtataka na tiningnan ng brown envelope. Mukhang tulad din ito nung kaninang natanggap ko na kung hindi ako nagkakamali ay parang resume ata ni Sandro dahil yun ang nabasa ko sa unang pahina. Hindi ko lang nabuksan ang second page dahil inagaw na nito sa kamay ko at talagang sinunog pa. Ay, ano naman kaya ito? At dahil curious ako kung ano ba talaga ang nilalaman ay agad kong binuksan ang brown envelope at nilabas ang paper sa loob. Sa unang page ay 2x2 picture ni Sandro with her complete details. Pero agad na nangunot ang noo ko nang mabasa ang pangalan. Iba, hindi Sandro Salvador ang nakalagay. May kambal ba siya? Hindi ko mapigilan na mapatanong sa sarili ko at binuksan naman ang second page na mas lalo nagpakunot sa noo ko na ibang picture naman ang bumungad sa akin. What is this? At sino naman to? Mas lalo nagsalubong ang mga kilay ko. Hindi ko mapigilan ang maguluhan. Pero nang mabasa ko ang details sa pangalawang page ay agad ako natigilan lalo na nang mabasa pa ang next pages. Namalayan ko nila ang panginginig ng mga kamay ko na agad na nabitawan ng papers matapos itong mabasa lahat. My lips parted. I was shocked. I don't know. Na-speechless yata ako na ilang segundo. Bakit? I shook my head. No, this is not true. Napaka-imposible nun. Even my voice was shaking. Gamit ang nanginginig ko mga kamay ay muli kong binuksan ang phone ko at tumiretso sa internet. Mabilis akong tumipa sa search keyboard. I searched about the Sevilla holdings from 20 years ago. Inabot yata ako na mahigit 10 minuto sa pag-browse sa internet hanggang sa napabukasaran na ang bibig ko sa mga information na bumungad sa akin. Oh my God! How did this happen? Napatakip na ako sa aking bibig na tila hindi makapaniwala sa nalaman.
Ang aking mga matay bigla na lang huwapdi dahil sa panunubig ng sulok nito. Mahina akong umiling-iling. No, hi- hindi, hindi ito maaari. Nanginginig ang mga kamay ko nang imaneho ko na ang kotse paalis sa parking lot ng Sevillas Holdings. Pero imbis na umuwi sa bahay ay dinaratso ko ang pagmamaneho ko sa mansyon ni Lolo. Pagdating ko sa garahe ng mansyon ay hindi muna ako bumaba ng sakyan. Huminga muna ako ng malalim ng ilang ulit at sumandal sa upuan para pakalmahin ang sarili ko. Halo-halong emosyon na nararamdaman ko sa mga oras na ito. This information makes my heart ache. Talagang hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Hindi ko alam kung sino nagpadala ng background check ni Sandro, pero kung sino man siya ay mukhang concerned lang siya sa akin. And thanks to him or her, dahil kung hindi niya pinadala ang mga papers na ito sa akin ay siguradong hindi ko pa rin malalaman ang totoong pagkatao ni Sandro magpahanggang ngayon. He fooled me, lalo na si Lolo na malaki ang tiwala sa kanya. Makalipas ang mahigit 5 minutong pagpapakalma sa sarili ko ay lumabas na ako ng kotse ko at pumasok na ng mansyon. Where's Lolo po, Manang? Tanong ko sa isa sa mga katulong pagkapasok. Nasa kwarto niyo po yata, senyorita. Kakaakyat lang po kanina lang. Mabilis na ako umakyat ng stairs at tumiretso sa kwarto ni Lolo. Marahan akong kumatok sa pinto at tumawag pero walang sumagot mula sa loob. Nang buksan ko ang pinto ay walang tao. Kaya naman sa library ako pumunta at doon ko nakita si Lolo na nakaupo sa kanyang favorite wooden chair. Habang payapang nakasandal at nagbabasa ng libro, nakasuot pa ng eyeglasses. Lolo, naupo ako sa may sofa. Ano yun? Hindi mo kasama ang asawa mo? Sagot ni Lolo pero nasa hawak na libro pa rin ang tingin. Hindi po, mag-o-overtime yun. He told me na pinauwi na niya kayo ng mas maaga para makapagpahinga kayo. Totoo ba yun? My grandfather nodded. Ang swerte ko at nagkaroon ako ng masipag at mabait na manugang. Matalino pa. Mabuti na lang at siyang lalaki na pili mong pakasalan. Sandali naman ako natahimik at mahinang bumuntong hininga. Nagigilty ako sa totoo lang. Talagang napakalaki ng tiwala ni Lolo kay Sandro. Ewan ko lang kung magtitiwala pa siya kapag nalaman niya ang buong pagkatao ng lalaking iyon. Lolo, gano'n po ba kalaki ang tiwala niyo kay Sandro? At pati ang pamamalakad sa kumpanya ay pinagkakatiwala niyo na sa kanya? Hindi ba kayo natatakot na baka isang araw ay bigla na lang malugang kumpanya dahil pinagkatiwala niyo sa iba? Sa sinabi ko'y napahalakhak si Lolo at nawala ang atensyon sa binabasang libro. Hindi mangyayari yan, Apo. Imposibleng malugang kumpanya. Kung ito ay napapatakbo naman ng mabuti at maayos. Sandali akong tinignan ni Lolo at napatangu-tangu pa bago ibinalik ang atensyon sa libro. Oo naman, malaking tuwala ako sa asawa mo. Tingin mo ba ipakakasal kita sa kanya kung hindi siya mapagkakatiwalaan? My grandfather chuckled. Ikaw talagang bata ka. Kung makapagtanong ko'y parang may pagdududa ka sa kakayahan ng asawa mo. I let out a sigh. Yes, meron nga. Masama na ang kutob ko sa lalaking iyon ngayon. Sandali ako natahimik at napapisil sa sarili kong daliri. Kailangan ko na bang sabihin kay Lolo ang totoong pagkatao ni Sandro? I'm sure mabibigla si Lolo. Mamaya ay atakihin pa ito sa puso. No, hindi ako dapat padalos-dalos. Kailangan ko munang unti-untiin para masabi ng buo sa kanya mga impormasyong nalaman ko. Pero ni minsan balo, nagawa niyo na ipa-background check sa Sandro? I mean, yung hindi lang kayo bumabasa sa kanyang resume nung mag-apply siya sa kumpanya bilang sekretary niyo. Hindi siya nag-apply bilang sekretary ko dahil ako mismo ang kumuha sa kanya para magtrabaho sa kumpanya. Napakatalino niya kasing bata at palagi nasa top 1 nung nag-aaral pa. Kaya naman nung makagraduate ay agad ko inalok ng trabaho sa kumpanya. Buti nga't pumayag agad. Ngayon tuloy ang swerte ko dahil talagang hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Kumunot naman ang noo ko. What do you mean, Lo? Hindi po siya nag-apply kundi kayo mismo nag-hire sa kanya? Tuluyan ang naibaba ni Lolo ang hawak na libro at bahagya ng kumunot ang noo sa akin. Teka nga lang, bakit mo ba inuusisa sa akin ang asawa mo? May problema ba kayo? Hindi naman siguro kayo nag-away. Napatikim naman ako at mahinang umiling na may kasamang kunting pagtawa. No, of course not, Lo. I'm just curious. Sagutin yun lang po kasi. Nagawa niyo na po ba siyang ipa-background check kahit minsan? He faked his information. Sandro isn't his real name. Gusto ko sanang sabihin sa kanya.
Napasatsat si Lolo sa akin. Hay naku namang bata ka. Kung makapagtanong kay para namang wala kang tiwala sa asawa mo at pati na rin sa lolo. Napailing-ilim pa ito at isang buntong hiningang pinakawalan. Bago muli ibinalik ang atensyon sa hawak na libro at binuksan ang next page. Para sabihin ko sa'yo, lahat ng taong pinagkakatiwalaan ko sa negosyo, inaalam ko muna kung anong buhay na meron sila bago ko pa makilala. Minsan ako nagtiwala sa isang tao at pinagtaksilan lang ako. At ang masakla pa, ay matalik ko pang kaibigan. Kaya magmula noon ay hindi na ako basta-basta nagtitiwala. Pero ngayon ay sa asawa mo lang ako nagtitiwala pagdating sa pamamalakad ng kumpanya. Dahil kapag nawala na ako rito sa mundo walang araw, ay siya din ang papalit sa pwesto ko bilang chairman. Dahil wala namang magmamana ng kumpanya kundi kayong mag-asawa. No! Napatayo na ako. Huwag niyo po siyang ipapalit sa posisyon niyo, Lolo. Hindi po siya karapat-dapat maging chairman ng kumpanya. Napamaang naman si Lolo na tila nabigla sa pagtayo ko at pagtaas ng boses. Pero bago pa ito makasagot ay siya namang malakas na pagkatok sa pinto. Sige, pasok ka. Bukas yan. The door opened and I almost gasped when Sandro entered the room. Shit, why is he here? Hindi pa ako tapos kausapin si Lolo. Good afternoon, Lolo. Sandro greeted my grandfather. Pagkalapit nito kay Lolo ay magalang na nagmano, katulad ng kanyang nakasanayang gawin tuwing dadalaw kay Lolo. Oo, nagmamano siya kay Lolo pero ako hindi. Kaya siguro mas paborito pa yata siya ni Lolo kaysa sa akin. But no, not now, dahil hindi na ako papayag pa. Kaya naman pagkaupo nito sa tabi ko at akmang hahalikan na ako ay agad kong iniiwas sa mukha ko. Rinig ko naman ang marahan na pagtawa ni Lolo na mukhang nasaksihan ng pag-iwas ko. Mukhang may tampuhan yata kayo mag-asawa iyo ah. Naupo na lang si Sandro sa tabi ko, tinawakan ng kamay ko. Mabilis na dinala sa kanyang labi bago sumagot kay Lolo. Parang gano'n na nga po, Lolo. Kaya kung maaari, hihilingin ko sana na mag-leave muna ng trabaho kasama itong asawa ko. Kahit 1 week lang. Inakbayan na ako nito. Gusto ko sana magkaroon kami ng second honeymoon, Lolo. Pakiramdam ko po kasi nagiging pabayang asawa na ako dito sa mahal ko. Kaya nagtatampo na tuloy sa akin. Hindi ko na kasi nabibigyan ng sapat na oras para lambingin ng mas matagal. Napairap ako sa narinig. Gusto ko siyang sikuhin para maalis ang pagkakaakbay sa akin pero pinigilan ko lang ang sarili ko dahil nasa harap kami ni Lolo. Aba, mas maganda nga kung yan ang gusto niyo. Sige, mag-leave muna kayo sa trabaho kahit mga 1 linggo para mabigyan ninyo ng oras ang isa't isa. At nang sa ganoon ay madali kayo makabuo. Sabik na rin ako magkaapo. Hindi ko na nakayanan pa at mabilis na akong tumayo dahilan para maalis ang pagkakaakbay ni Sandro sa akin. Sige na po, Lo. Alis na po ako. Babalik na lang ako dito sa isang araw dahil may importante ako sasabihin sa inyo. Paalam ko't humalik muna sa pisngi ni Lolo bago lumabas na sa library. Bumaba na ako ng stairs at diretso na lumabas ng mansyon. Pero pagdating sa garahe ay mabilis namang nakahabol si Sandro at agad na nahuli ang pulusuhan ko. Doon ka na sa kotse ko sumakay para hindi ka na magmaneho pa. No! Agad kong piniksi ang kamay nito. May sarili ako sa sakyan, kaya hindi na kailangan pa makasabay sa isang tulad mo. Wala na itong nagawa nang sumakay na ako sa kotse ko at mabilis na pinaandar. Mula sa side mirror ng sasakyan ay kitang-kita ko naman ang pagsunod ng kotse nito sa hulihan ko. Kaya pagdating sa highway ay binilisan ko na ang pagmamaneho ko pero nakabuntot pa rin ito sa likuran ko na tila ayaw humiwalay. Napabugan na lang ako ng hangin at binagala na lang ulit ang pagpapatakbo. Mahirap na at baka maaksidente pa ako. Lalo na't hindi ako makapag-focus na maayos sa pagmamaneho dahil iniisip ko pa rin ang mga nabasa kong impormasyon kanina. Nagugulo ang utak ko sa kakaisip sa mga pangyayari. Magpahanggang ngayon ay talagang hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nalaman ko. At dahil nga nakabuntot si Sandro sa likuran ko ay sabay kaming nakarating sa bahay namin. Bumaba na ako ng sakyan habang hawak ang brown envelope. Let's talk inside. Seryoso ko sabi at mabilis na lumakad papasok ng bahay. Ramdam ko naman ang kanyang pagsunod sa likuran ko. Pagdating sa living room ay agad ako naupo sa couch at tinignan siya ng seryoso. Imbis na maupo ay mas pinili nitong tumayo sa harap ko nang nakakunot pa ang noo na tila nagtataka sa kinikilos ko. May problema ba? He asked with his furrowed eyebrows at sandali pang napatingin sa hawak kong envelope. Araw-araw naman tayo may problema sa isa't isa, Sandro. Kaya hindi na dapat tinatanong yan. Ngayon, gusto ko sabihin sa'yo na mag-resign ka na bilang CEO sa kumpanya. Bibigyan kita na 1 linggo para tuluyan na umalis. Magbitaw sa tungkulin mo. Mas lalong kumunot ang noo nito sa sinabi ko. At bakit ko naman gagawin yun?
For what reason? I look at him. Because you fake your information. Yung pinunit mo kaninang papers ay alam ko na kung anong nilalaman nun. Galit na ani ko. I couldn't help it. Nawala naman bigla ang pagkakunot ng noo nito at agad na napalitan ng gulat na ekspresyon ng mukha. Kasabay ng paggalaw ng Adam sa apple dahil sa magkakasunod na paglunok. Anong nalaman mo? Hindi ko mapigilan ang mapangisi sa kanyang pagkautal. Halatang apektado at takot. Patapon ko nang inihagi sa sahig ang hawak kong envelope dahilan para mapunta doon ang kanyang tingin. Ayan, nandyan lahat ang totoo mong pagkatao. Kung sino ka ba talaga at ano ang totoo mong pangalan. Napatayo na ako. You're not Sandro Salvador, am I right? He was speechless and just looked at the brown envelope on the floor. I tried to hide my emotion. Kahit parang unti-unti nang nanunubig ang sulok ng mata ko ay pinilit ko pa rin maging seryoso nang bumalik ang kanyang tingin sa akin. At dahil kasal pa rin naman tayo at asawa kita, bibigyan kita ng pagkakataon para magpaalam ng maayos kay Lolo. Gusto kong pagkatapos mo magbitaw sa posisyon mo bilang CEO, ay umalis ka na rin ng tuluyan sa kumpanya. Ako nang bahala sa annulment papers natin. At bakit ko naman gagawin yun? Pag ako natawa pero agad din bumalik sa pagkaseryoso. Because you fooled me. You fooled us. And you have a plan to destroy me. Not only me, but also my grandfather and the company. And again, he was speechless and just looked at me. And I couldn't hide my emotion anymore. Dahil tuluyan ang bumara ang namumuong tubig sa mga mata ko at naging blurry na ang paningin ko. Pero ganun pa man ay nanatili pa rin ako nakatingin sa kanya. Alam ko ng totoong rason kung bakit pumayag ang pakasalan ako, kahit na may iba kang mahal. Nagawa mong talikuran ng babaeng mahal mo at na magiging anak mo para lang pakasalan ako at nang sa ganun ay mawasak mo. I couldn't help it. My voice cracked as my tears rolled down my cheek. Ngayon alam ko na kung bakit ganun na lang ipakakitungo mo sa akin. You have a plan to destroy me. Binabalak mong wasakin lahat para makaganti ka sa mga pinagdaanan mo sa nakaraan. Tama ba? Look? Sandro didn't answer and just looked at me. Ilang sandali pa niya akong tinitigan with his blank expression. Hanggang sa isang mahinang buntong hininga ang kanyang pinakawalan at iniiwas na ang tingin sa akin. No, you're wrong. I didn't fake my identity. Sandro Salvador is my legal name. Ang pangalang iyon ay kusa ibinigay ng taong umampun sa akin kaya kung ano man pangalan ko ngayon ay ito na ako. Not a 12-year-old boy from 20 years ago. Pero alam ba ni Lolo kung sino ka talaga? At kung anong nakaraang meron ka? Importante pa ba yun? He looked at me again. Bagyang umisi na mapait pero bumalik din agad ang pagiging seryoso. Kailangan pa ba niyang malaman kung sino ako at anong nakaraan ang meron ako? For what reason? Dahil ba yung lolo ko ay namatay sa pagtatrabaho sa kumpanya niya at pinabayaan niya lang? Bakit? Tingin mo ba kapag sinabi ko sa kanya iyon ay makukonsensya siya? He just loves his money. Wala siyang pakialam sa mga empleyado niya. Dahil para sa kanya ay basura lang mga ito. At kung may mamatay man ay bahala na sila dahil hindi na niya kasalanan iyon. Kasi nga namatay lang sa pagtatrabaho. Your grandfather is a selfish businessman. Cheska, makasarili siyang tao at walang awa basta pera ng usapan. I couldn't help myself and slapped him hard on his cheek. Dahilan para mapatagilid ang kanyang muka at bumakat ang palad ko sa kanyang pisngi na agad na namula. How dare you say that to my grandfather? Napataas na pati ang boses ko dahil tuluyan ang kumulo ang dugo ko. Hindi siya ganong klaseng tao, Sandro. Katunayan pinagkatiwalaan ka niya tapos ganyan ka gumanti kay Lolo. Napahaplos naman si Sandro sa nasampal na pisngi at bagya pang umigting bago muling ibinalik ang mabagsik na tingin sa akin na parang may galit na. No! Ganun na ganun ang lolo mo, Cheska. Masyado siyang makasarili. And you know what? The worst thing that happened about 20 years ago? Wala man lang nangyari investigation ukol sa pagkamatay ng matandang nahulog sa building. Yung asawa niya, nagbigti dahil nawala na ng dahilan para mabuhay. Or in short, wala nang bubuhay pa sa kanya dahil hindi na niya kaya pa magtrabaho sa kanyang kalagayan. May sakit siyang diabetes, kaya naputulan ng mga paa at hindi na rin masyadong makaaninag dahil unti-unti nang nabubulag gawa ng kanyang karamdaman. Ang naiwan lang naman sa kanya ay isang 12 anyos na bata. Pero anong alam ng batang yun? He's just 12-year-old.
Oo, meron palang alam kahit paano. Ang pangangalakal ng basura imbes na pumasok sa paaralan para lang may pambili ng gamot sa kanyang lola. Kaso yung batang yun, naiwan ding mag-isa. Dahil nga yung lola ay nagbigti. Hindi na nakayanan pa dahil siguro ay ayaw na rin niyang maging pabigat sa apo niya. And you know what's the saddest part? Hindi man lang sila nabigyan ng maayos na libingan. Walang maayos na kabaong. Nakabalot lang sa sirang banig at binauna sa lupa na parang isang namatay na hayop lang. Ang saklap, di ba? Ang saklap maging mahirap. Natigilan ako sa narinig. Parang biglang umurong ang dila ko. I could feel it. Ramdam ko ang hinanakit sa kanyang boses and I can see the pain hiding in his eyes. Pero mabilis niyang iniiwas ang tingin sa akin na para bang ayaw ipakita sa akin ang paglabas ng kanyang emosyon. But of course, you have no idea how painful it was. Ano nga bang alam mo sa buhay? Walang iba kundi ang maglaspag ng pera ng lolo mo. Swerte mo lang at may lolo kang mayaman dahil kung pinanganak ka mahirap at ganyan ang pag-uugali mo. Ewan ko dahil kung saan ka pupulutin. Parang may kung anong sumuntok sa bandang dibdib ko. Natamaan ako sa kanyang sinabi. I swallowed as I look at him. Pilit kong ipinapasok muli sa mga mata ko ang luha na gusto na namang kumawala. I don't want to cry pero tila ayaw paawat ang mga mata ko. Kaya kung ano man ang narating ko ngayon, I deserve this. Pinaghirapan ko to. Pero kung gusto mo talaga sabihin sa lolo mo kung ano mang nalaman mo ngayon, then go. Hindi kita pipigilan. Pero itong tandaan mo, kahit may galit ako sa lolo mo, ay mananatili pa rin akong tapat sa kumpanya. Kahit na halos lahat ng mga nakapaligid sa kanya ay puro mga traidor at gusto na siyang pabitiwin sa kanyang tungkulin bilang chairman. I'm always here, ready to rescue. Narito ako palagi nakasuporta sa kanya at nakahandang gumawa ng paraan para patalsikin ang mga salot sa kumpanya. Wala kang ka-idea kung ano mga pinagdaanan ko. Kaya ang dali lang sabihin sa'yo na pera lang ang dahilan kung bakit kita pinakasalan. Sandra's eyes started to redden, pero pilit nito itinatago ang emosyon sa mga mata. Pero ako ay tuluyan ang nagunahan ng pagtulo ng luha mula sa aking mga mata habang nakatingin pa rin sa kanya. Oo na. Ngayon, malinaw na sa akin ang dahilan. Pinakasalan mo ko para saktan at paggigantihan dahil sa nangyari sa lolo mo. Pero anong alam ko sa pangyayari mahigit 20 taon ang nakalilipas? Ako ba ang tumulak sa lolo mo? Kaya siya naulog at sa akin ka nagiganti? Hindi ito nakasagot at nanatili lang na nakatitig sa akin habang nakatayo sa harap ko. I wiped my tears. Sige, panalo ka na, Sandro. You already broke me. Sa pag-iwan mo pa lang ng 2 gabi ng honeymoon natin, doon pa lang inasaktan mo na ako. At sa pagkakaroon niyo naman ng anak na Melanie, para mo na akong pinatay noon. Pinagsasaksak dito. I pointed to my chest as my tears flowed down my cheek. Pero ano nga bang alam mo sa damdamin ko? Of course, wala akong pakialam kahit na madurog pa ako. Kasi sa simula pa lang ayun naman talaga ang mission mo. Ang sa akin, ang apo na may-ari ng building ko saan nahulog ang lolo mo. Pero gayon pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Kasi mas pinili mong sa akin magiganti imbis na kay lolo. Ako na mismo nakikiusap sa'yo, please. Don't hurt him. Sa akin ka nalang magiganti, total na simulan mo na rin naman. Then just continue. Gawin mong gusto mong gawin sa akin hanggang sa masatisfied ka. Kung gusto mo saksakin mo ako ng batalya babantulog para tuluyin ka na makaganda at masatisfied ka na. Hindi ko na matiis pa at mabilis na akong tumakbo paakyat ng stairs habang takip ang bibig ko para pigilan ang maiyak. Pero kahit anong pigil ko'y tuluyan pa rin pumiyok ang boses ko at lumabas ang hikbi. It hurts. Ang bigat sa dibdib. Mabilis akong tumakbo papunta sa master's bedroom pero nang akmang pipihitin ko na ang doorknob para buksan ang pinto nang bigla na lang may mga bisig ang yumapos sa bewang ko mula sa likuran. Dahilan para mapahinto ako. I'm sorry. It was Sandra's cracked voice. I'm really sorry. Literal na natigilan ako. Medyo nagulat sa kanyang biglang pagyakap at pagsusorry. Hindi ko inaasahan iyon. Ramdam ko ang paghigpit ng kanyang mga bisig sa bewang ko at ang pagsiksik ng kanyang mukha sa balikat ko. Hanggang sa may naramdaman ako mainit na likidong pumatak sa balikat ko. I knew it was coming from him. Pero mabilis ko rin binaklas ang kanyang mga brasong nakayapos sa akin. Let me go. Basag ang boses ko sabi habang inaalis ang kanyang mahigpit na yakap. He let go of me.
Kaya naman mabilis ko nang pinihid ang doorknob at pumasok ng kwarto. Pero hindi ko inaasahan ang kanyang pagsunod. Basta, nanapasingap na lang ako nang hilahin niya ako sa braso papunta sa kanya at agad na hinuli ang maliit kong bewang. Bago ko pa mahulaan ang kanyang susunod na gawin ay mabilis na niyang nakalabit ang bato ko at sinalubong ang labi ko ng kanyang labi. Siniil ako ng halik. He kissed my lips softly as his eyes closed. I was shocked for a moment, pero nang makabawi ay agad din akong pumalag. I tried to push him pero mabilis niyang hinuli ang kamay ko at dinala sa kanyang leeg. Basta namalayan ko na lang ang paghiga ng likod ko sa malambot na kama. At nang tuluyan na niya ako mapahiga ay unti-unti na niyang itinigil ang marahan na paggalaw ng kanyang labi sa mga labi ko. He looked at me with emotion. "Let's start over again," he whispered and caressed my cheek softly, wiping my falling tears. Ngayon ko lang napansin ang pamumula ng kanyang mga mata na parang napuwing. "Ayoko na, Sandro. It's too late to start again. May Melanie ka na eh, at magkakaanak na kayo. Ayoko na may kahati ako sa pagmamahal at atensyon sa'yo. I'm selfish, you know. So let's just end this. Tapusin na lang natin to sa maayos na usapan." "No." He shook his head as he stared at me into my teary-eyed. "Melanie is just nothing to me. I just used her to hurt you." My lips parted for a moment. What do you mean?" I swallowed. "What about her pregnancy?" And Sandro caressed my cheek. Pinakatitigan niya ang mukha ko with his soft stare. Pero nang akmang ibubuka na niya ang kanyang bibig para magsalita at sagutin ang tanong ko, ay siya namang malakas na tunog ng pagkabasag mula sa baba. Ang parehong nagpagulad sa aming dalawa. Parang tunog ng nabasag na bubog na nahulog sa tiles. Titingnan ko lang saglit kung ano yun. Humiwalay na si Sandro sa akin at iniwan na ako sa loob ng kwarto para tingnan kung anong ingay sa baba. Pumangon na rin ako at pinunasan ng pinagdaluyan ng luha sa pisngi ko. Inayos ang sarili ko. Huminga muna ako ng malalim bago umalis sa kama at sumunod palabas. Pero paglabas ko pa lang sa pinto ng kwarto ay napasingap na lang ako sa gulat nang may malakas na brasong bigla na lang humaklit sa bewang ko at tumila sabay takip ng malapad na kamay sa aking bibig para hindi makatili. Basta namalayan ko na lang na nasa loob na ako ng guest room at nakasandal na sa nakasaradong pinto. Saka nito pinakawalan ng pagkakatakip ng bibig ko. "Lucas!" Gulat kong usal sa mahinang boses. Hindi ko inaasahan na siya ang bubungad sa akin. "Why are you here?" Parang umigting ang panga nito sa tanong ko. "You ask me why I'm here? I told you I'm waiting. Ano? Nakalimutan mo na agad ako porque tinalikan ka lang ng asawa mo?" May diin itong sagot sa akin na tiningnan ako na parang may galit. Oo nga pala. Nakalimutan ko, sorry. Pero dapat umalis ka na at baka makita ka pa dito ng asawa ko." Pero parang mas lalo yatang sumama ang timpla ng kanyang mukha sa sinabi ko. "Asawa mo? Huh?" His jaw clenched again. "Nakalimutan mo ako naghihintay sa iyo dahil sa asawa mo? Ganun ba?" I sigh. Iniwas ko na ang tingin ko. "I'm not in the mood to talk with you. I'm sorry." Bahagi ako na ito itinulak sa dibdib. "I will distract my husband para makalabas ka na rito nang hindi niya namamalayan." Pero bago ko pa mahawakan ng doorknob ay mabilis na akong nahaklit muli ni Lucas sa braso at muling naisandal sa pinto. And before I could talk, isang marahas na halik na ang sumalubong sa labi ko at mabilis na hinawakan ang panga ko at pinisil, dahilan para bumukas ang bibig ko. Nagulat ako sa kanyang ginawa lalong na ng pagkakuha niya sa dalawa kong pulsuhan ay marahas niyang itinaas sa aking uluhan at idiniin sa pinto. His kiss was aggressive, puno ng diin at dahas na tila nang gigigil na para bang may halong galit. Pakiramdam ko tuloy ay magkakasugat na ang labi ko. Kaya naman pilit kong iniiwas sa mukha ko dahilan para mapahinto siya sa pisngi ko ng hapong-hapo. "Pwede ba bitiwan mo nga ako? Wala ako sa mood para makapaghalikan sa iyo. Baka maabutan pa tayo dito ng asawa ko," I said. Habol ko rin ang aking paghinga. Pero mas lalo lang dumiin ang pagkakahawak ni Lucas sa pulsuhan ko na tila hindi nagustuhan ang narinig mula sa akin. And when I look at his eyes, ang bagsik na ng kanyang tingin sa akin. "Gusto mo bang sumigaw ako para malaman niyang nandito ako?
I swear, kaya kong gawin yun ngayon. Nanlaki naman ang mga mata ko at agad na umiling. No, don't do that. Jessica? It was Sandra's voice. Para ako nataranta na agad na nagpumiglas. But Lucas didn't let me go. Bago sa inilapit ang mukha sa akin at mahinang bumulong sa punong tenga ko. Kung ayaw mong maririnig niya tayo, just tell him to leave. I swallowed. Shit. Jessica, are you there? It was Sandro again, knocking at the closed door kung saan ako nakasandal. Bumilis naman ang tibok ng puso ko sa labis na kaba at mas lalong nataranta. Please, gusto ko munang mapag-isa, Sandro. Ayoko munang makausap ka. Bukas na lang tayo mag-usap. Basta, huwag mo na ngayon. Parang nanginig pa ang boses ko sa pagsagot. I heard him let a deep sigh from the outside. Okay, as you wish. Kahit papaano nakahinga ako nang maluwag nang marinig na ang papalayo nitong yapak na tila umalis na sa harap ng pinto. Lucas Merck. Good girl. Hinaplos pa ang ibaba kong labi sabay lunok. And I couldn't help myself. Malakas ko na siyang tinulak sa dibdib na ikinalayo niya ng bahagya sa katawan ko and I slapped him hard. Pansin ko ang pagkagulat sa kanyang mukha dahil sa pagsampal ko. Tom, baby, bakit mo naman ako sinampal? Napahaplos ito sa kanyang pisngi. Because you deserve it. Deserve mong masampal.